Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na nakasubaybay dito sa aking bagong YouTube channel, ang JDTV Straight to the Point. At ang tampok ko pong episode ngayon, yung katanungan, may tanong kasi, bakit daw yung logo ng Katoliko na nasa Vatican, bakit daw may dalawang susi? Dalawa. May gold at may silver. So, ang tanong dito, ano ang ibig sabihin ng gold at ng silver at bakit dalawa ang susi na nandoon sa logo ng Iglesia Katolika? So, magandang tanong yan para sa mga nakapansin kung bakit ba dalawa yung susi doon o bakit gold at bakit silver, ano ibig sabihin ng gold, ano ibig sabihin ng silver, malalaman po natin yan sa episode na ito. Kaya kung sakali na bago ka lang sa YouTube channel ko, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito, sapagkat bawat episode na ilalagay dito is talagang apologetics, more on apologetics, no? Hindi siya gaano sa diskusyon. Yung diskusyon nandoon sa kabilang channel ko, pero dito sa channel na ito, ang ilalagay ko dito is mga apologetic portion. So, isa yun sa mga katanungan ng mga kapwa Katoliko at maging mga Protestante, bakit dalawa ang susi at ano ang ibig sabihin ng gold at silver key? Okay? So, yan po ang ating isasagutin ngayong araw na ito. Kaya, wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Yung ano, sa logo sa Vatican. Yes, Brother Oh, Jimmy. yung dalawang kulay. Wala sa laptop ko, na sa cellphone ko 'yon. Nawala yung may explanation yun doon. Nabasa ko sa sa apps yun, apps. Ano ang meaning noon? Kaso lang yung nasa isang cellphone ko kasi yun. Hindi ko na malocate yun, bro. Pero ang explanation, hanapin na lang natin ang explanation na. Tama yun yung ang isang noon, dilaw tsaka puti ba yun? Yung nakaganon, yung susi. Ang meaning ng isa, authority eh. Tapos yung isa, kalimutan ko lang yung explanation ng isa. Hindi ko na malocate yung yung explanation nun. Na naalala ko yung sinasabi mo. Na inahanap ko para mabasa natin yung kahulugan nung dalawang sign na yon according sa explanation. Nabasa ko kasi yung explanation nun, tas timing naman na itinanong. Kaso lang nung hinanap ko yung yung reference na yon, hindi ko na makita. Hindi ko alam kung saan ko nalagay yun. Ito yung gold and silver. Okay. Oh, So, gold at silver. Oh, yun. represent the spiritual authority of hope to bind and loose, to forgive sins, teach and regulate spiritual. The silver key, earthly power, represent the authority of the Pope to rule on earth. The practice of governance, administrations, and unity of the Catholic Church. So, the yun. context is symbolism. Biblical authority imagery draws from Isaiah 22:22. So, yun po yun. It's all about a key, two keys, gold and silver. Yung gold kasi, authority to bind and loose, forgive sins. Kasi mabigat yun. Hindi pwedeng kung sino-sino mag-forgive sins. Hindi pwede si pastor mag-forgive sins. So, yung silver, so ibig sabihin silver, bro, earthly power niya. Authority naman niya para mamuno sa Catholic Church sa buong mundo. Yun po, kapatid. Yan palang explanation nun. Nawala kasi yung bro, Merjon, yung reference ko niya na nabasa ko kasi yung explanation niyan. Nakatago yun sa may times kasi na nagde-delete ako ng mga kaya baka nasali yun sa pag-delete. Di ko lang naman namalayan ba, bro.
kaya hindi ko na makita. Pero at least ngayon binasa ni Brother Angel talks about two kinds of authority, spirituality at yung dito sa ano sa mundo o governance, bro. Virgin? Yes, Brother John Day. Maraming salamat, Brother Angel, sa pag doon sa explanation. Kasi nung habang kasi nag-scroll ako, kasama to doon sa yung in-upload ni Brother John doon, nakasama yung security guard na sa Batista na nagtatanong sa'yo, and then sa napanood ko rin yun. So, matanong ko, naalala ko, kaya tinanong ko, Brother John Ray. So, maraming salamat. So, yun lang po. Good night and God bless. Kasunod ulit. Ayun, so yan po ang kasagutan po ng ating mga kasamahan sa punto por punto kung ano ang ibig sabihin ng dalawang susi at ng kulay nito, bakit gold and silver. Baka sabihin ninyo na gawa-gawa lang nila, di ating ilabas yung dokumento, ito ay galing sa magisterium. Ang sabi dito is, why is it in the logo of the church has two keys and with a color of silver and gold. Ang sabi dito, the two keys in the church, and especially the papacy's logo, refer to the words of Christ to Saint Peter. I will entrust you the keys to the kingdom of heaven and the power tied to binding and loosing. So, ang ibig sabihin pala ng dalawang susi is yung authority na ibinigay ni Kristo doon kay Apostol Pedro. Ito yung authority na wala ang mga protestante. Kahit na anong gawin nila, hindi sila makakuha ng ganitong authority dahil ang ginawa lamang nila ay nagtayo ng panibagong iglesia at naghari-harian na. Naghahari-harian na sila. Piling nila, galing-galing na nila eh. Pero, the reality will always be reality na ang protestante is always sulpot. Protestante pa rin sila. So, tuloy natin. Why two keys? Because the keys given to Peter symbolize Christ's authority entrusted to Peter and his successors. So, bakit dalawa? Hindi lang nanatili kay Apostol Pedro ang authority, kundi nagpatuloy sa kanyang mga successor. Ang sabi ng mga protestante, Apostol Pedro lang naman inutusan, ba't kayo sumasali? Kasi hindi nila alam na ang authority ni Apostle Peter ay naipapasa. Authority ng mga apostol na ipapasa through ordination. Unang Timoteo 4:14. Basahin po natin yan. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. So yung authority na ipapasa sa amamagitan ng pagpapatong ng kamay o ordination. Ngayon, hindi to basta-basta lang pagpapatong ng kamay kasi ito ay mayroong ordination, no? Tuloy natin. Ano pa sabi dito? The Catechism summarizes it in this way. He entrusted the keys of the church to him and notes that the Bishop of Rome or yung mga Pope or the successor of Peter is Vicar of Christ and pastor of the universal church on earth. So yung mga nag-claim na pastor, hindi naman sila successor of Peter, mga peke ang mga yun. Mga peke po sila lahat. This power of binding and loosing, may dokumento ito yun, nasa CCC 936. Sabi dito, the Lord made Saint Peter the visible foundation of His church. He entrusted the keys of the church to him, the bishop of the Church of Rome, successor of Saint Peter. No? Tuloy natin. This power of binding and loosing is explained as the church's authority to govern and to decide matters with ecclesial and God-valid effect. Ang sabi ng mga protestante, ito daw yung nasa 18:18, Matthew 16:19, ito daw ay kumbaga pagpapatawad daw ng kasalanan. Hindi daw ito yung yung pagbibigay ng pahintulot at pagbabawal. Yan ang unawa nila. But in reality, ginamit ni Apostol Pablo ang authority ito sa unang Korinto 7:12.
Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Kung buhay pa mga protestante sa panahong ito, sila ang unang babatikos kay Apostol Pablo. Sasabihin nila, ba't mo tinuturo yung opinion mo? Alam mo naman palang walang sinabi ang Panginoon tungkol dyan. Yan ang kanilang reaksyon. Kaso, di nila naabutan si Pablo kaya walang protestanteng tumutol. Bakit? Kung nandyan na sila ang pinakaulong tututol. Bible alone. Ba't ka tuturo ni sinabi ng Panginoon? Diba? So maliwanag, ginamit ni Apostol Pablo ang naturang authority na sinasabi sa Matthew 16:19 at Matthew 18:18. Tuloy naman natin ngayon ang magbasa. Sabi naman dito, why one is gold and the other is silver? Bakit nga ba talaga yung isa ginto, yung isa naman silver? In church heraldry and papal arms, it is a venerable tradition that the cross keys are shown as one gold and the other silver. The same explanation also notes that these keys have been variously interpreted as symbols and connected with spiritual and temporal power. So the gold versus silver is not random. It matches a long-established heraldic style for the papal keys and helps visually express that the authority given to Peter has different dimensions. So hindi pwede na mag-focus lang tayo sa isang anggulo dahil marami palang anggulo ito. Bakit gold and silver? In short, the two cross keys symbolize the authority of Christ gave to Peter and the Pope. Gold and silver are the traditional way that authority is represented in papal heraldry, with the keys often understood to reflect spiritual and temporal aspects. Ito ay binatay sa CCC 936, Coat of Arms of His Holiness Benedict XVI, sa kanyang libro na Dicastery for Communication, at sa Catholic Encyclopedia sa article na Ecclesiastical Heraldry. So yan ang mga reason behind kung bakit masasabi natin na napakatibay talaga ng authority ng Iglesia Katolika na walang ibang protestante kundi nasa atin lang. Kaya kayong mga Katoliko, huwag kayong paloloko sa mga protestante. Ano mang ganda ng sabihin nila, gaano mo sila kagaling sa debate, huwag kayong papaloko dahil once nagpaloko kayo, iniwanan ninyo ang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Ito po si John Do Alabado na sabi po sa inyo, sa katotohanan, kailangan ating pagtuklasan, straight to the point.